Mga kababayan, base sa post ni Miss Cathy Binag na mukhang may aalis ng bansa soon. I don't know, tatakas ba ito? Oy nga pala, may isa akong hindi na i-vlog sa inyo na isigit dati, no? Lumipas na tuloy. Dami-dami kasi nakakarating sa akin. Meron actually may isang umalis ng bansa. And ewan ko, nabanggit ko to nung mga nakaraan eh. Parang ang tawag niya sa kanyang asawa, lalaki ito, ang tawag niya sa kanyang asawa ay si Commander. Shout out sa puting hito. Umalis ng bansa, pero nakakapaghinala kung bakit siya umalis. Ang duda ay may bit-bit na limpak-limpak na salapi para i-deposito doon. At ang pinuntahan niya ay UK. Oh, UK! Nandyan din yung ano nila, 'di ba, yung Barney, yung inaalagaan nilang akla na tumaba na lang ng tumaba. Lahat ng mga galamay ng magjowa, tumaba na ng tumaba. First time makatikim ng steak, ng mga cordon bleu, ng mga masasarap na pagkain, crispy pata, ano pa, cuchinillo, ano pa. First time yung makakain. Yung alaga nilang akla na pinakamalaking vlogger ng Pilipinas, na manggagamit lang din pala, na nag-aaral ngayon sa UK. Oh, kung sakasakaling bumaba ang taong bayan sa kakalsadahan, feeling ko ang pupuntahang bansa ng mga bangag na ito ay UK. Kung nandyan lang ako sa UK at nasalubong ko yung mga isang bigwas at kalahati, tulak ko sa ilog yung mga yan. Lalo na pag winter season, tulak ko talaga sa ilog yan. Kayo mga nasa UK, pag nakita nyo itong mga bangag dyan, tulak nyo. Kahit kung makikita nyo si Taning dyan sa UK, sabi ko sa inyo mga tat kuya, kung ako nasa abroad at nakita ko pag-alagala yung mga yan, ay pananabugin ko ang ngipin ng mga yan. Uppercut ng malala. Bush! Pagawa talaga ako ng skandalo. Sa dami, magnanakaw! Anyway, bakit sila alis ng bansa? Kinakabahan na baga. Ang daming signs na kinakabahan na, okay? Oh, ano ba yan? Teka lang. Ayan, post ni Kuya EB. On October 30 kahapon, Marcos issued Presidential Proclamation number 727. Hindi nyo pala nakikita dyan. Anong gagawin ko din eh? Yung nakipag-meet nga sa iglesia, si Marcos Jr. at ang kanyang pamilya. Okay? So, ang point dito ni Kuya EB, ginawang special non-working holiday ang July 27, 2025 in honor of the celebration or anniversary of Iglesia ni Cristo. Okay? Bakit binibigyan daw ng special attention ngayon ng INC? At bakit ngayon lang? Sabi ni Kuya EB. Pero dito sa pinroduce na graphic cards ng PCO yata, wala naman yung July 27. Parang binubudol ni na Kuting at ni Liza ang ang iglesia. Parang nagkaroon ng proclamation si Kuting eh. Proclamation number 727 nga. Teka, i-zoom ko nga ito. Ayan proclamation ni Kuting, basta meron. Proclamation number 727 na dinideclare na special non-working holiday ang July 27 in honor, July 24 ba? July 27. Narito na, kiss. July 27 yata. Ay, ano yan? Saan yun? Okay. Wala na tuloy. Ayan July 27 ay special na salamat kaayo. Alam niyo may sagot ako diyan sa salamat kaayo ni Sisa.
Ay, isingit ko na lang dito, baka di ko na mabanggit yung alam niyo si Sisa ba? Alam niyo bang si Sisa ay may dugong Bisaya? May isang kakalsadahan sa Kabisayaan na ipinangalan sa kanilang pamilya, Hontiveros Street. Ang kamag-anakan ni Sisa ay kontodo kamkam ng lupa sa Boracay. Alam niyo yung mga ano ba yun? CLOA ba yun? Certificate of Land Ownership, kuning-kuning. Binigyan ng lupa ni Pangulong Duterte na ang mga katutubo ng Boracay, particularly yung mga Ita, di ba? Kinakamkam ng mga kamag-anak ni Sisa ang mga lupang pinamigay. Naalala nyo, may mga binakurang lupa ng mga katutubo dyan sa Boracay, kinakamkam, panahon ngayon ni Kuting, kamag-anak ni Sisa ang iba doon. Actually, si Sisa ay may dugong Bisaya. May mga politiko sa Bisaya na related siya, kamag-anak niya. Pero sa tingin ko, si Sisa hindi lumaki sa Kabisayaan, Maynila na yan. Pero may dugong Bisaya si Sisa or may mga kamag-anakan sa Bisaya. May mga paryente. Kaya yung salamat kaayo, dagang salamat nga raw yan instead of salamat kaayo. Sisa, ang tamang word dyan, base doon sa kung saan ang mga kamag-anak mo sa Bisaya, salamat gid. Or salamat jud. Salamat gyud. Salamat gid dapat ang sinasabi mo Sisa, hindi salamat kaayo unless intimate ka nga raw, no? Salamat kaayo pa lang ga, ganon. Or daghang salamat kung formal katulad ng mga Senate hearing. Okay, gets ko naman ang points ni Kuya EB. Pero si Sisa, ang tamang gamitin niya dito ay daghang salamat o kaya naman ay salamat gid. Base sa kung saan ang mga kamag-anak mo naroon Sisa. Na ang apelyido nyo ay nakabalandra doon sa kalsadang ang sarap. Parang main road pa naman yun. Papunta pa naman sa isang simbahan yung kalsadang yun. Straight na kalsada papunta, tinutumbok simbahan, tapos ang kalsada pangalan ng apelyido ng mga damonyo. Loka ka Sisa, no? Sisa, muntik na tayong magkita sa isang covered court. Hindi mo lang alam, hindi lang ako sumipot kasi nandun ka. Nakita ko sa upload ng mga kakilala ko, si Sisa nandun sa covered court, hindi ako dumiretso. Pwede rin ako doon. Ang ganda ng sasakyan ni Sisa, mga tat ko yan. Laki-laki, itim, kulay. Sisa, balita ko, may jowa ka dyan sa Kabisayaan, May jowa kang politiko dyan, di ba, Sisa? Ang ganda ng sasakyan mo, ang laki, artista van ang dating. Paano mo na-afford ang ganong sasakyan, Sisa? Well, senadora ka. Di ba? Laki-laki ng budget nyo Ang inyong MOOE. Muntik na tayo magpangita. Hindi ko lang yung nagchika sa inyo mga atit kuya. Muntik na kami magsalubong ni Sisa sa isang covered court. At kung saan nakaparada yung kanyang artista van na pagkalaki-laking kulay itim, yung kalsadang yon ang tinutumbok nun, simbahan, apelyido ni Sisa. Sisa, totoo ba? Sige nga. Baka nanonood ang kampo mo. Sisa, balita ko magdodonate ka ng lupa para sa palengke ng isang bayan. Ang yaman mo talaga, ng mga parientes mo. Kasi ang mga kamag-anak ni Sisa sa isang lugar dyan sa Kabisayaan, dugong Kastila, mga tat kuya. So si Sisa magdodonate ng lupa ng palengke, sabi ko nga kung ako lang mayaman, sasabihin ko dun sa bayan na yun, wag niyong tanggapin ang dinodonate ni Sisa na lupa para sa palengke. Gagawin yatang parking lot para dahan ng mga tricycle, ng mga jeep, dun sa isang palengke, sa isang bayan dyan sa Kabisayaan. Gulat ka Sisa, no? Kung ako lang mayaman, ako magdodonate ng lupa daw. Wag yung tanggapin yung lupa ni Sisa, magkakautang na lupa kayo. Lupa kung gamitin nyo. Ganong tipo. Kaso nyo hindi mayaman ang inyong friendship face. Naligaw na tayo. Okay. So, ginawang special non-working, sumisip-sip, bakit hindi mo gawing special non-working holiday din ang celebration ng Catholicism, ng Catholic Church dito sa Pilipinas, Kuting? Ha? At bakit hindi mo rin gawing special non-working holiday ang tawag diyan yung anniversary ng KOJC na winalang hiya ngayon sa panahon mo. Mukhang kinakabahan na talaga kayo. Bumisita kayo 'di ba sa si Tatay Digong kasi nung mga nakaraang linggo bumisita sa INC kay Manalo, right? Eduardo Manalo ba 'yan? And then pumunta sa Diyos ko, grabe ang pagkaka-edit ng picture talaga. Karimari-maring. Pumayat na naman. Lumapad. Parang malapad ka dito, Ma'am Shi. Pumunta rin si VP Sara, di ba? Nataranta sila. Few weeks ago, bumisita si VP Sara sa INC.
Ano ang dahilan? Tingin ng marami mga ate at kuya, wala nang bisa ngayon ang unity ng INC kasi hawak na ni Palaka ang Miro. Okay? So, pinuntahan ni VP Sara siguro at ni Tatay Digong ang INC. Kasi kayo, kapag kayo nag-unite, parang ganun yung connotation, di ba mga ate at kuya? Kapag ang iglesia may inendorsong politiko, sure win. Pangalawa yata ang iglesia sa pinakamalaking relihiyon sa Pilipinas. Number one, of course, Catholic. Pero hindi solid vote, hindi kilalang solid vote ang Catholic. So, nung binisita ni PRRD at saka ni VP Sara magkasunod ang INC, ito naman ang pantapat nila, tatlo silang bumisita. Si Sandro, si Ma'am Shi, at si Kuting. Oh, tinatluhan nila si Eduardo Manalo. That Eduardo Manalo, right? Oh, correct. Executive Minister ng INC. Pinagtatluhan nila, kinornet. Siyempre, si Eduardo Manalo, tatanggap naman talaga ng mga bisita yan, no? Ganun talaga, professionalism-wise, no? At pagiging makatao, kung sino ang dadating, edi tatanggapin ng maluwag sa dibdib. Ngayon si VP Sara 'di ba nag-trending nung nakaraan na pinuntahan si Lenny sa parang fiesta ng Peña Francia sa Naga. Sa sikreto yung pagbisita ni VP Sara, nakunan nga lang ng picture na bumaba sa helicopter or something and nakipagkita kay VP Lenny na intriga ng malala. Weeks after niyan, tinagpo rin ni Kuting si Lenny. O ayan, nagkita si BFF Lenlen at saka si Kuting. So, ganun ba ha? Nakipagkita si Sara kay Lenny ha? Makikipagkita rin ako kay Lenny. Kuting. Yan tayo no? Ito naman si Lenny para magkaroon ng relevance. So sige na, go ahead, makikipagkamay ako kay Kuting. Pero mortal kayong magkaaway. Mapagtanim ng galit ang asawa mo, Kuting. Alam namin na grabe ang dusang dinanas ng pamilya mo nung natalo ka ni Lenny noong 2016. Matter of fact, ang isang video mo na kunwari ikay nagka-COVID, ang sabi ng mga alipores at mga traidor sa'yo, teka ha, ay hindi COVID ang ikinapayat mo, kundi pulveron. Ay, binura na ba niya ang kanyang Anyway, 'di ba may vlog doon noon si Marcos Jr. na talagang ang lala ng pagpayat niya. Ay, bastos. Basta hindi ito may vlog teka, napin ko ngayon, may ang tagal na kasi. Ay, may vlog na naman siya. Parang nilalangaw na ang vlog niya. Grabe, 2.7 million ang followers pero nilalangaw na ang mga vlog ni Marcos Jr. Nagka-COVID ito matagal na. Ang dami kasing vlog na niya. Na namayat siya ng husto, na haggard siya. Ang dami na kasi niyang vlog, visit. Visit. Hinahanap ko yung vlog niya mga ate at kuya nang siya ay nagka-COVID. Haggard talaga siya noon. Puro gray hair na talaga. Ang payat-payat. Ngarag na ngarag siya noon. Diyos ko. So, di umano, yung vlog niya na yun na nagka-COVID siya ay hindi totoo, kundi na-depress ng husto sa pagkatalo kay Lenlen. Tapos sa interview with Boy Abunda, nagsalita si Ma'am Shi noon na you don't know what it's like kung ano yung, kumbaga yung they have gone through, parang ganun yon na basta may binanggit si Ma'am Shi na ganun na hindi nyo alam kung ano ang dinanas namin nung natalo yan. 'Di ba? Yung laki ng gastos, ganon. So ang hinala mga ate at kuya ay
Hinahanap ko talaga, ayun, makikita ko rin yan. Pero namayat siya ng malala noon. Na yung pagkahagard niyang yun ay hindi dahil sa COVID, kundi dahil sa kundi dahil sa kanyang pagkalulong sa polvoron di umano. Sabi ni, well, nakita ko. Picturean ko na lang. Ngiwing-ngiwi talaga si Kuting eh. O diba, nagbunga naman ang aking pag-scroll sa kanyang chat. Ngiwing-ngiwi eh, no? Itong pagpayat niya at pagkahagard niya ay hindi dahil sa COVID kuno, kundi dahil, I think nagbanggit niyan si ano eh, si Miss Sas ba yan? O si Pebbles noon, nung kakampi pa natin si Pebbles, na yung pagkahagard ni Marcos Jr. ay hindi dahil sa COVID, kundi sa pulburo. And then, pinilit lang talagang makarecover yan kasi nga patatakbuhin sa 2022 di umano. Ang nagpilit para makarecover yan ay si Mangga. So, kumbaga, during the time of PRRD na hindi siya nabigyan ng pwesto and nagpapa-recount siya na milyon-milyon ang ginastos niya, 'di ba? Tapos hindi pa siya kinampihan ni PRRD na hindi dapat matapos ni Lenlen ang sabi ni PRRD, 'di ba? Matatapos ni Lenlen dapat ang kanyang termino bilang Vice President. Hindi ako papayag na mapaltan si Lenlen bilang kahit na grabe ang paninira ni Lenlen noon kay PRRD. Hindi papayag si PRRD na mapaltan ni Marcos Jr. si Lenlen as VP. Tapos noon pa lang, according din kay Miss Maharlika, na gustong-gusto na habang nagpapa-recount si Marcos Jr. noon at natalo nga bilang Vice President, gusto na nilang hawakan ang agriculture noon pa lang. Target talaga nila ang agriculture kasi nga connected sila sa alam nyo na. Hindi tatawagin ni Miss Maharlika na Lisa Smugs yan for nothing. Okay? Yung pagkahagard daw niya na yan ay hindi dahil sa COVID, kundi dahil sa bebe powder. Polvoron. I think si Miss Maharlika din ang nagsabi niyan. So, matindi ang galit nyo kay Lenlen, ang trauma ninyo, Kuting, at ng asawa mo, 'di ba? Mapagtanim pa naman ang galit ang asawa mo. Ang dinanas ng pamilya mo na nagkanda-haggard ka, not for COVID, di umano, but dahil siguro nag-undergo ka ng depression, mayat-maya ka nang nagpulburon. Nagkukulong ka sa kwarto, even sa interview ni Boy Abunda with your jowa, hindi ka bumaba, hindi ka lumabas, hindi ka nag-hi, nagkukulong ka lang sa kwarto. Ang kaharap lang ni Boy Abunda noon, si Liza na nakapula at ang kanilang bunsong anak na si Vinny. Mayat-maya sinasaway ni Liza ang kanyang anak na magsalita about Marcos Jr., tinatap niya ng ganun yung kamay, pinandidilatan niya ang kanyang bunsong anak habang kausap si Boy Abunda. Kahit balikan nyo pa yung interview ni Liza Marcos kay Boy Abunda, makikita nyo doon paminsan-minsan sinasaway niya si Vinny. Nagsa-side eye siyang ganun kay Vinny. At hindi hinarap malang ni Kuting, hindi malang nag-hi-hi. Hi, andito ka pala sa bahay namin, welcome. Tumatakbo kang presidente, binibisita ka ng isang kilalang giorno na Boy Abunda, hindi mo binaba, hindi ka lumabas, hindi ka nagpakitang gilas. Para ka na ring bastos kausap, or maybe wala ka talaga sa kondisyon, or maybe haggard ka kaya wala kang self-esteem. Ngayon, sa mga public appearances mo, ang panga mo, parang ang tigas-tigas. Minsan nakukunan ka ng video na tapos haharapin nyo si Lenny, palalabasin nyo na mas okay kayo ni Lenny kesa si VP Sara. Kung ano ang moves ng mag-ama ni VP Sara at ni dating PRRD, tinatapatan nila. Pumunta ng Peña Francia si VP Sara, hinarap si Lenny, pasikreto, biglang nakipag-meet si Marcos Jr. How many days ago? October 17. So, 2 weeks ago.
Hinarap si Lenny para kunwari sports. At siguro mag-send rin ng signal na, ay, kung kakausapin mo ng palihim si Lenny, kaya rin namin niyang kausapin. Kahit na nagkaaway kami ng 2016. Kahit, di ba sa pelikulang dinirect ni Amy Marcos, yung may din Malacanang Martyr or Murderer, tumawag si, may scene si Yula Valdez sa Martyr or Murderer, na tinatawagan ni Bongit. Amy, dinaya ako ni Lenny. Mapagiganti ang asawa mo, Bongbong Marcos. Imposibleng okay kayo ni Lenny. Palibasa si Lenny lutang, so malamang nauuto-uto nyong talaga. No? Nagagamit nyo rin. And pwede rin maging traidor si Lenny kay VP Sara kahit na hinarap niya si VP Sara nung piyesa ng Peña Francia. Kilala namang manggagamit din si Lenny. O kumarap kay Lenny si VP Sara, hinarap ni Kuting at nagpakitang gilas din na okay sila. Humarap at nakipag-meet si PRRD at VP Sara kay Eduardo Manalo ng INC, tinatluhan nila. Mukhang kinakabahan na, hindi ba? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.